Bakit hindi pwedeng ilabas? Pujay, ano bang inaalala mo? Ginang Pe, ang ginagawa mo, hindi ba't parang mo na rin pinatunayan ang pamilya Pe? E nang dududa sa pagkatao ni Kangle, paano pa maharap ni Kangle ang mga tao sa hinaharap? Siyempre, naniniwala kong anak ko si Kangle. Pero, kung may mga taong gustong saktan siya, ang tanging parang para mapatahimik sila ay ang ilang tayong resulta sa publiko. Tama ka, Tita Wu. Kami bilang pamilya, ilang taon nang naghahanap kay Kangle. Paano natin hahayaan ng iba na maliin siya? Wala akong pakialam. Kung alam ko lang na madadanas ng ganito si Kangle, mas mabuti pang hindi na lang siya nahanap. Kangle, alis na tayo rito. Umuwi na tayo. Tita Wu, huwag kang matakot. Ginawa rin to ni Mama para sa kakabuti ko. Kangle, nakikiusap ako sa'yo. Umuwi na tayo. Huwag ka nang madama sa kaguluhan ito. Ang reaksyon ni Tita Wu ay kakaiba. Parang labis ang pagtutol niya. Pakiramdam ko may tinatago siya. Parang itong DNA test na to ay hindi dapat malaman ng iba. Hindi rin bago yung mga nagkukunwari anak ng Pei family at biglang mapapakilala. Baka isa rin to sa mga peke. Tignan mo yung makinis at namumulang mukha niya. Mukhang hindi siya mahina sa kalusugan. Mas mukhang tunay pa yung halos mamatay na nagpapanggap ng anak ng Pei family. Baka naman talaga hindi napalitan ng bata noon. Baka ang pamilya Pei mismo nagkamali. Tayo na! Tayo na! Hindi pwede! Si Kangle ang kapatid ko. Hindi mo siya pwedeng dalhin. Ako nagpalaki sa kanya. Bakit hindi pwede? Pag sinabi kong hindi pwede, hindi talaga pwede! Bitawan mo siya! Aba! Totoo nga pala ito! Eh bakit pa natatakot ipakita? Baka naman kasi si Madam Pei, yung una nagpalaki kay Pei, ayaw lang mapaya anak niya sa publiko. Dahil sa ganong personal na usapin. Tama rin naman kung ako ang nasa lugar niya. Dahil lang sa isang outsider. Kailangan pang patunayan sa publiko na anak ako ng sarili kong mga magulang. So ibig sabihin, ako pa rin ang kamali. Tutungong siyang anak ng Pei family. Papa, ang dami pong binili ni Mama sa akin na magagandang gown. Hindi ko na alam alin ang pipiliin. Tulungan mo akong pumili. Sige, tutulungan kita. Papa, pinakapaborito ko yung itim na gown. Hindi ba gusto mo rin yun? Buti na lang napalitan ko ng maagang buhok ni Paisei. Dahil sa DNA result na ito, tingnan natin kung sino pang magdududa sa akin. Ano to, Kangle? Anak ko si Kangle. Bakit magka-match sila ng DNA ni Ginoong Pei? Kangle, ikaw, Tita Wu, alam kong para sa akin ito. Kung ang resulta ng DNA test na ito ay makakatulong para tumigil ang chismis, handa kong tanggapin. Pa, sabi ko na, si Kangle ang kapatid ko. Tunay na anak ng pamilya Pei. Bakit hindi ka naniniwala? Mas pinaniniwalaan mo ang babaeng walang iyan na si Paisei. Ngayon tuloy, lahat tayo ay apektado. Sa bagay na ito, ako ang may kasalanan. Patawad, Miss. Hindi ko dapat pinagdudahan ka. Paisei, ang lahat ng ito, sa hulit-huli, ay dahil sa'yo nagsimula. Akala mo matatapos na lang sa isang sorry? Ikaw, Kuya. Anong gusto mong gawin ko? Lumuhod ka! Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kapatid ko! Ano? Bakit? Masama ba ang loob mo? Sinasabi ko sa'yo, mas masakit pa ang loob ng kapatid ko. Kung hindi dahil sa'yo, kailangan pa ba niyang ilantad sa publiko ang DNA test para lang patunayan ang sarili niyang pagkatao? Ayos lang, Kuya. Hindi rin naman sinasadya ni Shose. Hindi ko siya sinisisi. Kapatid, ang ganitong klaseng tao dapat turuan ng leksyon para malaman niya kung sino ang dapat galawin at sino ang hindi dapat galawin. Pinaghihinalaan ka niya. Dapat lang pagbayaran niya yon. Hindi yan totoo. Hindi mo siya pinagplanuhan? Hindi lang siya ang pinaglalaruan mo. Pati ang buong pamilya namin. Naipalad mo na sa buong kamay mo. Ginamit mo pa si Papa para imbestigahan ang kapatid ko. Yung mga paninira mo. Talagang eksperto ka dyan, ha? Hindi totoo yan. Hindi ko kailanman sinira relasyon ni Tito Petty, Miss. Ang kapalan ng mukha mo magsalita. Kung hindi lang maawain si Kangle ngayon, ang gulong ito, hindi ko na alam kung paano patatapusin! Hindi ako! Hindi! Paisei! Hindi ba sapat ang gulo na dinulot mo sa papa ko? Mas gusto mo pa pang dagdagan ang problema mo? Luluhod ka ba o hindi? Luluhod ako. Mabait sa akin si Tito Pe. Ayaw ko na siya mapagitna at mamahirapan pa. Patawad, Miss. Kasalanan ko. Hindi ka pa ba kumain? Lakasan mo! Miss, patawad po! Huwag ka nang ganyan. Kuya, hayang mo nang tumayo si Shose. Dahil sinabi yan ng kapatid ko. Tumayo ka na. Pero mula ngayon,
Ayokong makita pa ulit lahat ng nakamit mo sa Pamilya Pay. Sa mga nakaraang taon, ibalik mo lahat. At pagkatapos, lumayas ka na sa Pamilya Pay. Ibalik? Anong ibabalik ko? Bingi ka ba? Uulitin ko! Ang lahat ng nakuha mo sa Pamilya Pay, lahat ng yon, ibalik mo sa tamang pinanggalingan! At pagkatapos, lumayas ka! Tama na! Ano bang nakuha ni Chelsea sa Pamilya Pay? Ano bang nakuha niya? Yung libreng piano ba? Mula yun sa auction? O yung silid ng kasambahay na tinirahan niya ng mahigit 10 taon? Ginamit niya ang sariling kamay na pinagtrabahuan niya ng lahat ng kinain at ginamit niya! Ashan, anong ibig mong sabihin dyan? Kung hindi dati tinanggap siya ng Pamilya Pay noon, baka patay na siya ngayon. Dahil lang doon, si Paisei, hindi niya kayang bayaran lahat ng yun kahit habang buhay. Yuling! Hindi yan sapat na dahilan para apihin niyo siya! Pa! Ganito na ang sitwasyon! Pero ikaw, kampi pa rin kay Paisei sa babaeng yan! Hanggang kailan mo siya ipagtatanggol? Kampi ako? Ang totoo, hindi mapanatag ang konsensya ko. Wala siyang ibang inaasahan. Nag-iisa lang siya. Walang masasandalan. Ni hindi siya kumuha ng isang kusing sa Pamilya Pay. Pero ganito rin ang trato niyo sa kanya. Yuling, lumaki rin siya sa paningin natin mula pagkabata. Mayor, hayaan na natin ito. Ang bagay na ito, dito na matatapos. Salamat. Salamat, tita. Hindi mo kailangan magpasalamat sa akin. Pwede kong palapasin ang nakaraan. Pero mula ngayon, hindi ka na pwedeng gumamit ng kahit anong yaman ng Pamilya Pay. Kasama na dyan ang karapatang lumok sa piano competition. Yuling! Ashan, hindi ko na siya pananagutin pa. Ang hayaan siyang manatili sa Pamilya Pay ay sakdulan ko na. Huwag na kayong humingi ng sobra pa. Naintindihan? Naintindihan ko po. Salamat, tita. Sige na. Umuwi ka na. Kung hindi ako makakasali sa kompetisyon, paano ko pa makukuha 50,000 para sa operasyon? Ginoo, bakit bumalik ka pa? Paisei, gusto mo bang sumali sa piano competition? Ginoo, anong ibig mong sabihin? Ako kasi, bigla akong nainganyo sa piano. Basta handa kang turuan ako. Matutulungan kitang makuha ang entry pass para sa piano competition mula sa mama ko. Deal? Ang bait naman niya bigla. Paano kung... Pero, sa posisyon mo, hindi ka ba makakahanap ng sikat na maestro? Bakit kailangan ako pa magturo sa'yo? Ayaw mo ba ng pera? Hindi naman pwedeng linggo-linggo magbabayad ako ng mamahaling tutor. Hindi ko naman pinupulot ang pera sa hangin. Pero, Ginoo, ikaw ay... Tama na! Ang dami mong sinasabi. Sagutin mo lang. Tuturo ka ba o hindi? Sinasabi ko sa'yo, pag lumabas ang pagkakataong ito, wala nang kasunduan yan. Ako? Doktor, sigurado ba kayong walang pagkakamali? Ako, paano kung magkakaroon ng bone cancer? Napakababa ng posibilidad na magkamali kami at napakadelikado ng kondisyon mo. Kailangan mo nang maoperahan agad. Sige. Ayos. Kita tayo bukas. Anak nang, tignan natin kung hindi ka mapapahamak. Chelsea, ako si Zhuangshan, maligayang karawan. Sana'y magkita na kayo ng tunay mong mga magulang. Tito Pe, salamat sa'yo. Kapatid, may inihanda akong kasiyahan para sa'yo. Ito ng kasiyahan mo. Ginoo, anong piyesang gusto mong mapag-aralan? Huwag ka munang mainip. Ang boring kung puro pagtugtog lang. Ganito na lang. Maglaro na lang tayo ng isang laro.
Sa mga piano keys na yan, may tinago ako mga blade. Pero kung saan key ko nilagay, nakalimutan ko na rin. Simple lang ang laro. Kung matapos mong tugtugin ang 3 piyesa, panalo ka. Ayoko, hindi ako lalaro. Ang usapan natin, tuturuan kita ng piano. Wala sa usapan ganitong klaseng laro. Ganito na lang, kapag natapos mong tugtugin, ibig sabihin magtuturo ka na sa akin. Yung entry pass, ibibigay ko pa rin sa'yo. Ayos ba? Hindi pwede. Hindi dapat ganito. Ang pinakagrabe apektado sa sakit ko ay ang mga kamay ko. Hindi na pwedeng masaktan pa ang mga kamay ko. Pacey, binibigyan na kita ng pagkakataon. Ang kapal pa rin ng mukha mo. Gusto mo pa rin ba ang entry pass na ito? Sinasabi ko sa'yo, isang beses lang ang ganitong pagkakataon. Kapag tinatanggihan mo pa, wala ka nang makukuha. Kuya, kung ayaw ni Shase, huwag mo na siyang pilitin. Ewan ko ba, gusto lang niya makuha ang lahat ng hindi naglalabas ng kahit ano. Gusto niya ang entry pass, pero ayaw niyang sugalan. Ay nako kuya, hindi naman sinasadya ni Shase. Huwag mo na siyang pagalitan. Sige na nga. Kung ayaw mo naman pala, edi wala na akong magagawa. Sayang lang. Sayang lang talaga itong entry pass. Tayo na. Ang ganitong klaseng sakit, hindi pwedeng patagalin. Kailangan ng hindi bababa sa 500,000. Huwag kayong umalis! Kung matapos ko bang patugtugin ang mga piyesa, ibibigay mo na ba sa akin ang entry pass? Oo naman! Sige. Tutugtugin ko. Ayan! Kung nakinig ka lang agad kanina, ang tagal mo magdesisyon. Kapatid, tignan mo. May gusto ka bang kantang marinig? Ayos lang. Yung piyesa naman yan, pangbaguhan lang, 3 kanta lang. Ilang minuto lang yan. Kuya, wala sa listahan to ang gusto kong marinig. Pwede bang pakinggan ang sikat na piyesa ni Mama? Oo naman! Pero kalating oras yun na, hindi ba masyadong mahaba? Kaya ko pinili yun dahil mahalaga nga. Bessie. Gusto ko talagang sirain ang mga kamay mo. Kalahating oras talaga. Medyo mahaba nga. Isipin mo na lang, isang beses lang para sa kapatid ko. Pwede bang ibang piyesa na lang? Kahit alin sa listahan? Pacey! Isang beses na nga lang nagreklamo ka pa. Sinasabihan na kita, huwag kang makulit. Ako ang masusunod ngayon. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Hindi. Ako... Walang hiya ka? Gusto mong umatras, ganun ba? Sinasabihan na kita. Pinakaayaw ko ang mga hindi marunong tumupad sa usapan. Tumugtog ka! Kung hindi, habang buhay ka nang hindi makakahawak ng piano! Sige, tutugtog ako. Kapatid, umupo na tayo at makinig. Bilis! Ang bagal mo! Bakit tinatakot lang ako ni Young Master? Baka wala naman talagang blade. Hoy! Huwag kang tumigil. Kapag huminto ka sa kalagitnaan, hindi mo makukuha ang ticket sa kompetisyon. Magandang tugtog! Kuya, dumudugo ng sarang kamay ni Shase. Kaunting dugo lang yan. Walang problema. Kapatid, hindi naman siya mamamatay. Young Master, natapos ko ng pagtutugtog. Maibibigay niyo na ba sa akin ang ticket? Oo naman. Salamat po, Young Master. Sandali lang. Sandali lang. Young Master, ikaw... Huwag kang mainip. Hindi ko naman sinabing hindi ko ibibigay. Nakita ko lang duguan ng kamay mo. Baka madumihan ang ticket. Sayang naman kung ganun. Okay lang po.
Young Master, hindi po ako nag-alala. Huwag kang magmadali. Hayaan mo ako na magpunas ng kamay mo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ayos lang, basta matigas ang ulo mo ha. Kung ganon, itong ticket na to, huwag mo nang asahan. Young Master, ginawa ko na lang yung pinapagawa mo. Nagkikiusap ako. Ibigay mo na sa akin ang ticket. Ginawa mo na? Bakit hindi ko alam? Kanina tumugtog ako yung sikat na pyesa ni Madam. Tumugtog ka ba? Bakit parang wala ako narinig? May narinig ka ba? Bakit ganon? Nangako kayo kanina. Hindi niya pwedeng gawin to. Nagkikiusap ako. Ibigay mo ng ticket sa akin. Napaghalaga ng premium pera sa akin. Pera rin pala ang habol mo. Kaya pala ganun kalakas ang loob mo na pag nasaan ang gamit ng kapatid ko. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Lahat ng bagay sa Pamilya Pay, pati ang ticket na to, ay pag-aari ng kapatid ko. Tapos aamin ka pa na wala kang inagaw sa kanya? Hindi ganon. Gusto ko lang talagang gamitin ng premium pang papagamot. Ang totoo niyan. Ang totoo, gusto ko lang mabuhay. Gusto ko lang mahanap ang mga magulang ko. Kamot naman ang dahilan. Sawang-sawa na ako sa palusot na yan. Ngayon, bibigyan kita ng maliit na leksyon para makita mo ang sinapit ng mga taong sakim sa pag-aari ng iba. Wag! Wag! Nakikiusap ako. Huwag mo punitin. Wag! Bastarda ka! Sa susunod, bantayan mo ng mga kamay mo. Tara na, kapatid. Bakit? Bakit kailangan mo kong tratuhin ng ganito? Bakit? Doctor, sa hinaharap, talaga bang hindi ko na pwedeng tugtugin ang piano? Ang mga ugat sa iyong kamay, masyado nang malubha ang pinsala. Hindi mo na kayang tumugtog ng matagal. Mas lalo lang lalala ang sakit mo. Kung hindi na ako makakatugtog, paano pa kung papansin ang tunay kong ama at ina? Pero ito, hindi pa ito pinakamalala. Na-activate ang mga cancer cells, kaya mas mabilis ngayon ang pagkalat nila. Hindi na pwedeng magantay pa. Ngayong buwan, kailangan maoperahan ka. Pero wala pa akong sapat na pera. Ang 500,000, hindi ko talaga kayang ilabas yon. Kung sakaling hindi mo talaga maipon ang halaga, maaari kang mag-apply sa ospital para sa Critical Care Assistance Fund. Sa lagay ko, pasok ka naman sa mga requirements. Totoo po ba? Ang galing naman. Basta mabuhay lang ako, sigurado akong mahanap ko rin ang pamilya ko. Kuya, kailangan ba talagang pa-check up? Kapatid, iyan ay bilin talaga ni Mama. Kahit na si Tita Wu ay sobrang inaalagaan ka. Pero simulat sa pool ay mahina ang katawan mo. Mas mabuti nang sigurado tayo. Tara na. Sige po. Xiaoxi, paki-fill out agad ang form. Ang tulong pinansyal na ito, ilang araw lang lalabas na ang resulta. Agad nating ayusin ang operasyon. Naintindihan ko. Salamat, Doktor. Pacey, anong ginagawa mo dito? Ano yung hawak mo? Wala naman. Ginoo, mauna na po ako. Huminto ka. Pinapayagan ba kitang umalis? Ginoo, ibalik mo yan sa akin! Form ng application para sa tulong sa malubhang kaso? Ayos ka naman ah. Bakit ka kumuha ng ganito? May sakit ka ba talaga? Jose, talagang nangangailangan ka ba ng pera? Akala ko na nagbibiro ka lang, pero kahit kipit ka pa, hindi ka dapat kumuha ng tulong para sa may sakit. Hindi ako. Pacey!
Dahil hindi mo makuha ang premyo sa piano competition, pati ito, gusto mong kuhain? Pati pera sa may sakit pinautos mo pa? Wala talagang kahihiyan? Hindi totoo. Ako, Sabi mong hindi totoo? Sinasabi ko sa'yo, ang proyektong ito ay galing mismo sa pamilya namin. Hanggat hindi ako pumapayag, hindi mo makukuha ito. wag. Ginoo, nakikiusap ako. Huwag mo namang gawin to. Kahit totoo naman na ginawa mo to, ano ngayon ang magagawa mo sa akin? Pacey, isa kang walang silbi. Hindi ka karapat-dapat na mag-apply sa pondong ito. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit parang gusto mo akong papangsakin? Pacey, ipinatatag ng magulang ko ang proyektong pagkawanggawa na ito para tulungan ng mga batang may sakit na cancer. Anong karapatan mo mag-apply? Ginoong Pei, hindi kanya niloloko. May bone cancer siya. Talagang kailangan niya ang pondong ito. Bone cancer? Yung babaeng walang hiya na yun. Mamamatay na rin pala sa wakas. Hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. Ang perang ito, pangligtas niya sa buhay. Pacey, magaling ka ring umarte. Pati mga doktor na paikot mo. Shase, kung kailangan mo ng pera, pwede mong hingin sa akin. Kapatid, hindi siya nagkukulang sa pera. Hindi lang talaga niya mapigilan ang sarili niyang kamay. Tama na! Huwag na tayong mapahiya dito. Umuwi na tayo! Ayoko! Ayoko! Ibigay mo sa akin application form. Matigas pa rin ang ulo mo, ha? Sige, huwag mo kong sisihin sa gagawin ko. Hello, Uncle Lee. Ikaw namamahala sa bahagi ng public welfare ng kumpanya, di ba? Kung may isang nagangalang Pacey na mag-apply ng pondo, hindi mo siya pwedeng tanggapin. Wag! Wag! Ano bang nagawa ko sa'yo? Bakit kailangan mong gawin sa akin to? Bakit? Binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Ikaw mismo ang hindi marunong magpahalaga. Kapatid, pumalis na tayo. Huwag na natin siyang pansinin. Dali! May tao ba dyan? Shossi! Bilis! Tulungan niyo kami! Gunting? Alcohol cotton? Pakipress ng start? Hindi maganda. Kumalat na ang cancer cells niya. Kailangan agad ng perahan. Kontakin mo agad ang pamilya niya. Pupuntahin mo sila. Opo. Normal ang puso niya. Normal ang puso niya. Buti na lang, normal ang lahat ng vital signs niya. Ma, mapapanatag ka na ngayon. Sabi ng doktor, malusog si Kangla. Wala siyang kahit anong problema. Tama, Mama. Masyado ka nag-alala. Anak, natatakot lang ako na baka may nararamdaman ka, pero hindi mo sinasabi. Lalo na noon at sinabi ng doktor dati na may sakit ka. Kaya kailangan mag-ingat. Kung tutuusin, ikaw talagang dapat purihin. Uji, pinalaki mo ng maayos ang anak ko. Hindi mo maharap na may congenital issue siya dati. Tama ka, Liuling. Talagang dapat nating pasalamatan siya. Walang anuman. Tungkulin ko lang po yun. Hindi na rin maaga. May mga gagawin pa ko sa bahay. Mauna na ako. Sorry. Nasaktan ka ba? Ayos lang. Mga walang halagang gamit lang yan. Ihahatid na kita. Wag na. Sakto. Lalabas din ako. Tara. Anak, ipapakita ko siyang kwarto. Hello? Hello? Kayo ko bang kamag-anak ni Pacey? Gamit ko ang cellphone ng papa ko. Sino ka ba? Taga-Wayo Hospital po kami. Bigla po inatake ang pasyente. Pwede po bang makapuntang agad ng pamilya? Ang ibig mong sabihin, si Pacey ay biglang inatake? Opo, delikado na pong lagyan ng pasyente. Saan galing ang manlulokong to? Anong binigay sa'yo ni Pacey? Kaya todo effort kayong pagtulong sa kanya. Niloloko mo kami. Ano? Nagkukunwari ka pa? Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Pero sana naman sa susunod, iba na ang palusot nyo. Lagi na lang sakit ng dahilan. Nasisiraan siguro kayo sa bait kaya naniniwala kayo sa kalokohan niya. Buti na lang ako ang sumagot ng tawag. Kung si Papa ang sumagot, siguradong naloko nyo na siya. Hindi, nagkakamali ka. Totoong ospital po ito. Pwede po ba kayo dumating agad?
Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Nasa peritentibo siya ngayon. Kailangan ng permanent pamilya para sa operasyon. Sobra ka na sa pag-aarte. Sinasabihan na kita. Tigilan mo na to. Kung tutulong ka pa kay Pacey sa panluloko sa amin, hindi ka na makakaligtas sa akin. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Yung batang babae halos wala ng buhay. Kaya ng kalalang sakit niya. Kung may sakit man siya o wala, anong pakialam ko? Ikaw ba talagang kamag-anak ng pasyente? Buhay na ka tayo dito. Kung hindi ka pupunta agad, paano natin gagawin ang operasyon? Kapag tumagal pa, delikado ang buhay ng pasyente. Oh, hindi hayaan na lang nating mamatay siya. Bakit ganyan ka mong salita? Xiaoming, sinong sinasabing mamamatay? Hello! Hello! Teka lang, tama ba itong number na ito? Hindi ba ako nagkamali ng tawag? Sino ang tumawag? Pa, nagkapalit tayo ng cellphone. May sinagot lang akong tawag kanina. Nag-aalok ng insurance sa aksidente. Ganun ba? Baka kumalat na ang number mo. Inilagay ko na sa blacklist. Ayos. Magaling. Kumusta? Kailan darating ang pamilya? Hindi naniniwala ang kamag-anak sa sinasabi ko. Walang balak pumunta at hindi na rin siya matawagan ngayon. Anong klaseng magulang ang ganyan? Pati buhay ng anak wala man lang pakialam. Hindi maganda. May pagdugo sa dibdib ng pasyente. Bumagsak ng blood pressure. Nagdagan ng oxygen. Itulak ang 10 mg Noripene Prime. Opo. Hindi umepekto. Hindi pa rin tumataas ang pressure. At ang heart rate at oxygen level ay pababa. Kung hindi natin mapapahantang pagdurugo, mapapasok sa shock ang pasyente. Chief Surgeon, anong gagawin natin ngayon? Gamitin ang emergency protocol. Agad tayong magsasagawa ng operasyon. Opo. Di ba, sabi mo wala namang problema sa report ng anak natin? Bakit tinitignan mo pa rin? Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may mangyayaring masama. Kaya gusto kong isuruin ng mabuti. Kailangan kong makita ng malinaw. Ano? Hindi tama to. Ang blood type sa report ni Kangle ay AB type. Eh tayo, isang A, isang O. Paano naging ganun? Anong sabi mo? Paano nangyari to? Ang blood type natin, A at O. Paano naman naging AB type si Kangle? Paano naging posible yun? Siguro nagkamali lang ang ospital ng record sa blood type ni Kangle. Anong klaseng hospital to? Ganito kababang uri ng pagkakamay ng gagawa pa? Huwag ka nang magalit. Hindi naman ito malaking issue. Anong ibig mong sabihin hindi malaking issue? Hindi ako mapakali. Paano kung may iba pang maling impormasyon? Imposibleng magkamali sila. Hindi pwede ito. Samahan mo ko bukas sa ospital. Sige, sasamahan kita. Makikinig ako sa'yo. Huwag ka na mag-alala. Magpahinga ka na maaga. Ginong Pei! Narito pala kayo! Paano kayo nag-check ng physical exams? Pati blood type ng anak ko mali. Ano? Ito. Ako ay A-type. Si Ashan ay O-type. Paano magiging AB-type ang anak namin? Pati ganitong klase ng pagkakamay na gagawa ninyo? Ganito ba kayo mapatakbo ng ospital ng pamilya, Pei? Ito. Opo, pasensya na po Gina. Ako po nagkukulang sa pamamahala. Kaya nakalusot sa mga tauhan ko. Ito. Director Shen, hindi kami pumunta rito para marinig ang paghingi mo ng tawan. Gusto namin ay solusyon. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Pei. Papurusahan ko po ng mabigat ang sino mang may sala. Pagkatapos, magsasagawa kami ng muling verifikasyon sa report ng inyong anak. Bibigyan kayo ng maayos na paliwanag. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang resulta. Opo. Pacey! Anong nangyayari? Parang may narinig akong tumawag sa pangalan ni Xiaoxi. Talaga? Wala naman akong narinig. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Tara na. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Salamat. Medyo masakit. Medyo lang. Ang totoo niyan, sobrang sakit diba? Pero normal lang yan. Inoperahan ka ng buong gabi. Kung walang sakit, yun ang himala. Ganun ba? Hindi ko lang sinasabi pero yung mga magulang mo masyadong pabaya. Ganito ng kalagayan mo, hindi ka malang binibisita. Hindi totoo yan. Ang mga magulang ko,
Hindi nila sinasadya. Sila ay hindi lang talaga nila alam na may sakit ako. Hindi totoo yan. Kagabi lang, tumawag ko sa papa mo. Ano? Ang papa ko? Hindi. Si Tito Pei. Siya, alam niyang may cancer ako, pero hindi siya pumunta. At tinawag pa akong sinungaling. Nagawa pa niyang i-block ako. Baka galit si Tito kasi itinatago ko yung sakit ko. Kaya siya nagalit. Hindi pwede. Kailangan ko siyang tawagin ngayon para ipaliwanag ang lahat. Ang mas masama pa, hindi lang siya naniniwala na masakit ka. Ang sabi pa niya, mabuti para mamamatay ka na. Ano? Hindi totoo yan. Hindi niya magagawa yon. Mabait naman siya sa akin dati. Iha, madali lang kilala ng mukha ng tao. Alam niyang kritika ng kalagayan mo. Kaya sino pang may konsensya, hindi magsasabi ng mabuti pa. Mamatay ka na. Siya? Sinabi niya talaga yun? Oo, hindi pa ako nakakita na magulang na ganun ka-irresponsable. Tito, dahil pa sa nangyari ng kay Miss, kaya may galit siya sa akin. Pati siya, ayaw na rin maniwala sa akin. Kung kahapon lang sana nakapirmang papa mo, hindi ka sana masyadong nahirapan. Ang sakit mo, hindi sana lumala ng ganito. Hindi mo na iintindihan. Hindi siyang papa ko. Kami niyan. Wala kaming kaugnayan sa dugo. Kaya pala hindi siya ang legal mong kaanak. Pasensya na po. Wala nga naman. Magpahinga ka muna ng maayos. Bakit? Bakit pati ikaw? Ayaw mo na rin sa akin. Ilang araw na lang, lalabas na ang resulta ng National Piano Competition. Na-register na rin kita. Isipin mo na lang ito bilang regalo ko sa iyong kaarawan. Totoo ba? Totoo. Ikaw magiging pinakabatang kalahok sa piano competition. Kaya mo yan. Magpursige ka ha. Kailangan mong galingan. Chelsea, maligayang kaarawan. Sana balang araw, magkita kayo muli ng tunay mong mga magulang. Ayos lang yan, Pacey. Kapag gumaling ka na, lumayas ka na sa pamilya, Pay. At hanapin mo ng tunay mong mga magulang. Check na mamahalin ka rin nila. Hindi ka nila kamumuhian. Gising ka na. May gusto sana akong sabihin sa'yo. May kinalaman ba ito sa kondisyon ko? Baka kailangan mong putulan ng bahagi ng katawan. Ano? Paano nangyari ito? Doktor, hindi ba sabi ninyo, basta matanggal ang tumor, maililigtas pa ninyo ang mga buto ko? Oo, kung walang external na paglala sa bahagi ng may tumor. Pero ang kamay mo, lagi itong nasusugatan. Ang cancer cell sa katawan mo, kumalat na. Hindi ko naman talaga gusto magawin na sa dating anak. Tatakot lang ako na baka nagkamali ka ng pagkakilala. Sinasabi ko sa iyo, hindi ako kailanman nagkamali sa pagkakilala ng tao. Imposibleng magkamali ako sa sarili kong kapatid na babae. Hindi ko hayang apihin siya ng kahit sino. Hoy, huwag kang tumigil. Kung titigil ka sa kalagitnaan, hindi ka makakapasok sa kompetisyon. Huwag kang magmadali. Hayaan mo kung punasan ang kamay mo. Pinay, bakit? Bakit mo ako kailangan ito sa ganitong sitwasyon? Ano bang kasalanan ko? Mahina ang katawan mo mula pa sa simula. Hindi na maganda ang kalagayan mo. At tumalala na ang sakit mo. Hindi ka puputulan. Baka wala ka ng isang taon. Doktor, gaano kalaking bahagi ang kailangan putulin? Ang buong kanang kamay. Buong kanang kamay? Buong kanang kamay? Doktor, sa tingin mo, kung wala na akong kanang kamay, mamahalin pa ba ako ng mga magulang ko? Tatanggapin pa ba nila ako? Magulang man sila. Iba ka pa rin. Huwag mong isipin ang iniisip ng iba. Bibigyan kita ng ilang araw. Pag-isipan mo ng mabuti. Sige. Lahat ay magiging maayos. Tama nga, wala talagang magmamahal sa isang batang may kapansanan. Nasaan si Xiaoxi? Hindi ko siya nakikita nitong mga araw. Baka nang trabaho siya, kung saan man. Hindi ba palagi naman niyang ginagawa yon? Wala namang kakaiba. Tama. Kapag wala siya dito, mas tahimik pa sa bahay.
Sige na nga, tawagan ko na lang siya para makasiguro. Ginoo, darat ang direktor ng ospital. Malamang may resulta na ang ulat. Pakiusap, papasukin niyo siya agad. Opo, Anong ulat? yung kay Kangle, ang medical report niya, nagkamali sa blood type. Pinahingan ko silang i-verify ulit. Tignan kung may iba pang problema. Baka may iba pa silang mali. Pati medical report pwede nilang pagkamaliin? Ano bang ginagawa ng mga tao sa ospital na yan? Kapatid! Anong ginagawa mo dyan? Bakit parang ang sama ng pakiramdam mo? Wala naman. Mama, mali naman yung blood type report. Hindi naman ganun kalaking bagay. Hindi naman kailangan masyadong magpa-apekto. Paano mo nasabing malit na bagay lang yan? Karusugan mo na kasilalay dito. Para sa akin, malaga lahat ng ito. Pero, Ginumpi. Ginan, hanap tayo ng tahimik na lugar para makapag-usap tayo. Sa second floor na lang tayo mag-usap. yung lintik na direktor ng ospital, may natuklasan na kaya siya? Anong ginagawa niya dito? Bakit parang napakalihim? Kapatid! Sundan natin sila. Ginumpi, Ginang, ako mismo nagsuri ng report ng maraming beses. Talagang walang problema. Ang blood type ng dalaga ay talagang AB type. Imposible yan. A-type ako, at si Asha ay O-type. Paano magkakaroon kami na anak ng AB type? Ginang, posible kaya na? Oo, baka nagkamali kayo ng pagkakilala.